OMG, bakbakan sa final play-in tournament magaganap na at bibigyan natin niyang paliwanag at preview ang laban. Unahin po muna natin ngayon bigyan ng preview. Siyempre, ang magiging laban ng Creamline vs Akari Chargers kung saan knockout rounds or do or die ang magaganap na laban kung saan ang mananalo ay mag-a-advance sa semifinals at ang matatalo ay ligwak na ngayong conference na ito at bawi na lamang next conference. Well, natin pag-uusapan siyempre kalakasan at kahinaan ng team. Alyssa Valdez, kailangan pa ng team at si Gemma ay hindi pa masyadong magaling. Well, atin yan itatopic this video at syempre, Ivy Laxina tinikaya sa Creamline. CCS makabawi kaya dahil sa pagkatalo nila kontra nga dito sa Akari ng preliminary. Yan lahat ang ating pag-uusapan this video. Kaya before that guys, please naman nakikiusap ako. Huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell for more PVL UAAP volleyball updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support, pa-like and share na rin. Road to 10k subscribers tayo. Isang subscribe lang ay masayang-masaya na ako. Maraming salamat and God bless. And avail na rin kayo ng Creamline Choco Mucho product dyan sa baba, mga t-shirt yan at meron din pong sports shoes, sports bag. Avail na kayo dahil may discount pag ginamit ang aking link at kung ayaw nyo naman ng product ko, pwede nyo naman gamitin ang link ko para sa discount. Maraming salamat again. Well, pag-uusap na nga natin ang magiging laban sa paparating na April 7, 2026 sa final play-in tournament kung saan laglagan na ito dahil ang mananalo dito ay mag-a-advance sa semifinals kasama ang Signal at PLDT at ang isa pang team. Kaya naman syempre kailangan galingan nila agad para naman matapos agad ang set at syempre mapanalo ang laro. Well, alam naman natin na hindi ito basta-basta dahil sa dalawang team na ito ay ibibigay talaga nila ang best nila para naman makuha ang pagkapanalo. Grabe, tinataya dito ang semifinal slot kaya syempre tiyak hindi bibitaw pareho team na talagang kailangan maipanalo ang laro. Well, alam naman natin lahat na tinalo ang Creamline ng Akari ng preliminary ngayon sa conference na ito. Kaya makabawi kaya ang Creamline? Well, dahil sa adjustment nga na ginawa ni Coach Meneses dahil na-injured itong si Gemma ay talaga namang posibleng ibalik ito kung okay na. Dahil alam naman natin sa depensa at opensa ay talagang maaasahan si Gemma Galanza, especially si Bernadette Pons na consistent ang nilalaro. Well, sabihin man natin na pwede rin talaga si Valdez again dahil maganda ang kanyang nilalaro. Ngunit pagdating sa depensa ay talagang medyo target talaga siya ng kalaban kaya possible na si Gemma muna at Pons. Ganun pa man ay tiyak na talagang magandang laro ito at syempre andyan din si Tots Carlos at kung mga walang laro naman sila, syempre reserba sakali si Valdez o Michelle Gumabaw. Kung okay na talaga si Gemma Galanza, ganun pa man titignan na lang natin ang maging desisyon ng coaching staff ng Creamline. Samantalang ang Akari Chargers naman, unstoppable at consistent ang nilalaro ni Suyud, especially si Ivy Laxina na para bang iba ang nilaro ng nakaraang conference kumpara ngayon dahil mas lumakas siya at nakapagpahinga kaya naman syempre kitang kita ang laro niya ng mga nakaraan na talagang unstoppable at inaabot ng double digits halos lahat niyang mga points. Grabe din si Soltones, malaking tulong din talaga dito sa Akari ang pagiging veterans niya. At kung titignan natin ang mga middle nitong ngang Akari Chargers ay talagang maaasahan Fifi Sharma at syempre Sed Domingo na talagang magagaling at mga veterans player na naging partner ng national team ay talagang laking tinik din dito sa Creamline. Samantalang may pangtapat din ang CCS, ito ay Sinapanaga de Leon at iba pa na alam naman natin mga veterans player din at maaasahan sa loob ng court. Well, kung ating titignan din ang mga libero sa depensa at diggings, grabe Kayla Atienza at syempre itong ang Sinerva sa Creamline. May Revilla pa, ngunit dito naman sa Akari Chargers may mga libero din na mga galing, especially sa Sareno na hindi talaga basta-basta nahuhulugan ng bola. Kaya tiyak pagdating sa depensa ay maaasahan both teams ang kanilang mga libero. Okay, pagdating naman sa service ay talagang pareho din magaling at may mga kargadong service, especially ang Akari Chargers. Kitang-kita rin sa galing talaga sa
service especially si Ivy Laxina at ito ngang si Mars Alba. Kaya naman tiyak na mahihirapan kung kargado ang kanilang binibigay na service sa Creamline. Samantalang sa Creamline naman, kitang-kita naman natin na magaling din at kargado din ang mga service nito ngang si Tots Carlos, Alaysa Valdez, Giamor de Guzman at ang kanilang service specialist. Kaya syempre halos pantay naman. Ganun pa man, overall Akari ay magaling talaga sa service. Syempre pag-uusapan din natin ang settings. Well, talagang kitang-kita nga natin ang naging part din ng national team itong si Mars Alba. Kaya naman syempre, kaya rin sabayan itong si Giamor de Guzman. Kaya naman tiyak na magandang laban at talino diskarte ng setter ay makikita natin sa dalawang to. Well, medyo may angas lamang itong si Mars Alba kung ikukumpara natin dito kay Giamor de Guzman pagdating nga sa paglalaro. Ganun pa man ay minsan normal naman ito sa mga players dahil nakakapagdagdag ng confidence daw. Yun ang sabi ng ibang players na talagang hindi mapigilan ang emosyon lalo na kung nakapag-aangas sa kalaban. At ayun guys, okay, basihan naman natin at tignan natin ang galing nila pagdating sa opensa. Sa opensa naman sa mga wing spikers opposite at outside, kitang-kita naman natin kung gagamitin si Valdez. Sa Creamline ay talagang maaasahan din. Nandyan si Gemma Galanza at Pons. Kung kasakali man talagang ilagay sa first six sila ay talagang sureball at maaasahan dahil sa depensa ay talagang gamit na gamit. Well, talagang nakita rin natin at marami ring bash ang natatanggap ni Tots Carlos ng mga nakaraang laban dahil hindi maganda ang nilalaro niya. Kaya kailangan talaga mag-step up siya ngayon, lalong-lalo pa napaka-importante ng game nila sa do or die game na ito para sa semifinal slot. Kung wala naman talaga siyang laro, andyan itong si Didge Rodriguez na maganda na laro nakaraan at possible din si Michelle Gumabo na talagang magaling sa opposite, matangkad at maaasahan din sa Black Kings. Well, dito naman nga sa Akari Chargers, kitang-kita naman natin na consistent ang first six nila simula especially si Ivy Laxina, Suyod at ito ngang si Soltones sa opensa ay talagang tiyak na sila ulit ang gagamitin laban sa Creamline. Lalong-lalo pa nung unang paghaharap ay sila yung ginamit at natalo nga ang CCS. Ganun pa man, bilog pa rin ang bola at hindi natin alam kung anong team talaga mananalo dahil tiyak both teams ay gagamitin nila ang best nila para may panalo ang laro. Well, masasabi nga natin overall prediction ko anong team mananalo, masasabi ko ay 50-50 dahil nga syempre best nila ang kanilang gagawin para may panalo ang laro at talagang lahat naman magagaling na players at magagaling ang teams. Kaya guys, excited na ba kayo? Sa tingin ninyo, sino-sino kaya ang first six sa Akari Chargers? Ganoon din kaya ulit para mapanalo ulit ang laro? At sino-sino naman ang first six ng Creamline? Baguhin na kaya dahil natalo sila nung una na may Bernadette Pons, Gemma at Tots Carlos at gamitin ulit si Didge Rodriguez or Valdez? Well, aalamin natin yan sa laro sa April 7, 2026 na mapapanood sa One Sports Plus sa cable, Pilipinas Live Signal Application at PVL.ph Live. Kaya guys, ang di mo ng ating update. Maraming salamat sa support. Pa-subscribe na lang. Thank you.